Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naiinis sa sarili si Rafos habang nagmamaneho. Patungo siya sa ospital upang dalawin ang kanyang ninong. Ngunit habang tumatagal ay lalo lamang tumitindi ang inis niya. Hindi mawala-wala sa isip niya ang halik na pinagsaluhan nila ni Almira. Napakalambot na mga labi nito. Sinuway niyang sarili sa itinatakbo ng isip niya. May misyon siyang dapat unahin. Kailangan iyon ang maging prioridad niya at hindi ang kung anong bagay. Bumuntong hininga siya at itinuon ang konsentrasyon sa pagmamaneho. Ngunit sadyang hindi niya maiwasang sumalit sa kanyang isip ang naganap. Kahit anong gawin niya, nararamdaman pa rin niya ang mga labi ni Almira. Nakikita pa rin niya ang maamong mukha nito. "Attorney, how are you? Matagal-tagal na rin tayo hindi nakikita." Bate ni Dr. Ramos kay Rafos na magkita sila sa labas ng pinto ng ICU. Kinamayan niya ang doktor. "Oo nga, Dok. Kumusta si Ninong?" Tanong niya rito. "Well, Engineer Valencia is a determined man. Stable ng kalagayan niya. Inilipat na namin siya sa isang private room sa 3rd floor." Nakangiting sagot nito. Nakapikit na bumuntong hininga siya sa narinig. Nakahinga na siya ng maluwag ngayong maayos na ang kalagayan ng kanyang ninong. "Thank God. Paano, Dok? Diretso na ako ron. Thank you for saving my ninong's life again." Muli niya itong kinamayan. "It's my responsibility." Nasa room 302 siya. Halos liparin niya ang hagdan patungo sa kwarto ng kanyang ninong. Pangatlong beses na iyon inatake sa puso at natatakot siya sa maaring indulot niyon dito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto pagdating niya sa tapat ng silid na kinaroroonan nito. May naabutan siyang nurse na inaayos ang mga aparato na kakabit dito. "How is he?" Tanong niya sa nurse na makalapit siya sa kama. "Maayos na po siya, pero hayaan muna natin siya makapagpahinga," sagot nito. Kapag kuwan ay nagpaalam na ito at lumabas na ng silid. Tinitigan niya ang natutulog na anyo ng kanyang ninong. Matanda na ito. Halata na ang mga piligas sa noo at ilang hibla ng puting buhok nito. Matanda na ba ito sa edad na 53 o pinatanda lamang ito ng mga problema ng paghahanap kay Almira? At ang sakit nito, napapikit siya. Alam niya lumalaban ng kanyang ninong sa kamatayan dahil sa pangarap nitong makita ang nawawalang pamangkin nito. "Rafos, iho." Tumayo siya mula sa kinauupuan at agad lumapit dito. "Ninong," hinawakan niya ang isang kamay nito. "I'm fine, iho. Don't worry, I'm still alive." Pilit ang ngiting sabi nito. Napangiti siya. Iyon ang isang ugali hindi kailanman maalis dito, ang pagiging mapagbiro. "Where is Almira?" Tanong nito maya-maya. Iginala nito ang mga mata sa loob ng kwarto. "Nasa bahay siya, Ninong." Tumikhim siya. Parang may bumikik sa kanyang lalamunan pagkarinig sa pangalan ng dalaga. "Nandito sila kanina, pero umuwi muna para magpahinga. Babalik din sila rito." Nakangiting sabi niya. Hinagod niya ang noo nito. "Nag-report na ba ang detective?" Tanong nito. "Hindi pa, Ninong." Pagsisinungaling niya. Ayaw niya magulong isip nito sa mga sinabi sa kanya ni Detective Paras. "Ninong, isang tabi muna natin ang problema. Hindi yun makabubuti sa'yo. Magpahinga po muna kayo." "Rafos, may tatanong ako sa iyo." Patuloy nito na para hindi siya narinig. "Ninong, please, magpahinga na ulit kayo." Pakiusap niya rito. "Sagutin mo lang ang tanong ko at matutulog na ulit ako pagkatapos." Pilit pa rin ito. "Okay, ano po iyon?" "How would you describe Almira?" Nagulat siya sa tanong nito. "Answer my question, iho." Pangungulit nito. "I can't answer your question, Ninong. Kung ang nais nyo ay ang opinyon ko tungkol sa problema nyo na..." "No, hindi iyon ang opinyong hinahanap ko." Putol nito sa sinasabi niya. "I mean, how would you describe Almira as a woman?" Abot ay nga ngiti nito habang nakatingin sa kanya. "As a woman?" Naguguluhang balik tanong niya. "Yes, describe her as a woman." Bumalis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam
kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang ninong. Bumuntong hininga siya. Well, she's beautiful. She could be every man's dream. Aniya sa mahinang tinig na parang sarili lang ang kinakausap. Almira, madali siguro niya mapapaibig ang bawat lalaking makakakita sa kanya. Ang bawat lalaking huminto siya na mapansin lumalagpas na siya sa limitasyon. Why did you stop? Continue. Anito, napatitig siya rito. Paano niya gagawin iyon? Naroon na naman ang nararamdaman niyang pananabik sa dalaga na para bang hindi kompleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Kahit sabihin sa bawat pagtatagpo nila ay laging pagtatalo ang nag-uugnay sa kanila. At kanina nang halikan niya ito, noon niya naintindihan na higit sa paghanga ang nararamdaman niya para dito. Mas malalim na damdamin, iyon. Are you sure na hindi ka sasamang bumalik sa ospital? Tanong ulit ni Princess kay Almira. Tumango si Almira rito. Bukas na lang ako. Promise. Nahihiyang sagot niya. Baka isipin nito na sa umpisa pa lamang ay wala na siya pagmamalasakit kay Engineer Ricardo. Pero natitiyak niya naroon ng mga sandaling iyon sa ospital si Rafos. Hindi pa siya handang na muli makaharap ito. Ayaw man niyang aminin, pero ipinagkanulo siya kanina ng kanyang damdamin nang halikan siya nito. At ayaw niyang isipin na nahahalata siya nito. Hindi ka pa yata nakakabawi sa pagpupuyat mo noong nandoon tayo sa apartment mo eh. Sino pa kasi iniisip mo? Nanunuksong tanong nito. Ngiti lamang ang isinagot niya. O siya, sige. Aalis na ako. Pagpapaalam nito. Tinungunan nito ang kinaroroonan ng kotse nito. Ingat sa pagmamaneho. Ani ang kinawayan ito. Nang makaalis na ito, ay pumasok na siya sa bahay at diretsong umakyat sa hagdan. Miss Almira, ano pong gusto niyong hapunan? Nilingon niyang katulong. Hindi ako kakain ng hapunan. Salamat, nakangiting sabi niya dito. Muli na siyang umakyat patungo sa kanyang kwarto. Agad niyang inihiga ang katawan sa kama. Napatitig siya sa mga bulaklak na nakalagay sa vase na nasa ibabaw ng bedside table. Iba't ibang kulay ng rosas ang mga iyon. Napatuon ang pansin niya sa asul na rosas. Iyon ang pinakapaborito niyang kulay. Tumayo siya at kinuha iyon. Nagtungo siya sa Teresa. Nilaro-laro niya sa mga daliri ang bulaklak. Kapag kuwan ay sinamyo iyon. Sino kaya magbibigay sa kanya ng bulaklak? Natawa siya sa naisip. Kung may nakakaalam lamang ng kanyang paniniwala, siguradong pagtatawanan siya. Hiningi niya sa langit ang sign na sa una pagtatagpo nila ng lalaki na katakda para sa kanya, ay bibigyan siya nito ng blue rose. Bigla niya naalala si Rafos. Kasabay niyon ay naalala rin niya ang halik na pinagsaluhan nila. Wala sa loob na dinaman niya ang kanyang mga labi. Napapikit siya. Sana ay hindi na lang sila nakatagpo sa ganong sitwasyon. Na sana ay nagsimula sila sa isang magandang pagkakakilala. Hindi yung may pagdududa ito sa kanya. Bukod doon, mukhang may iba na rin itong minamahal. Rafos, nakapikit at sambit niya sa pangalan nito habang naglalaro sa isip ang gwapong mukha nito. Ngunit kasabay niyon ay sumalit din sa kanyang isip ang pangyayari noon sa restaurant na may kasama itong babae. Nalungkot siya. Bigla niya naramdaman ang pangungulilan na mamahalin. Matagal na pala siya mag-iisa. Hindi lamang sa kamag-anak at pamilya siya kulang kundi maging sa lalaking mamahalin at magmamahal din sa kanya. Hindi niya namalay naglalandas na pala ang kanyang mga luha sa kanyang mga pisngi. Mabibigo na naman yata siya sa pagkakataong iyon. Sa lalaking unti-unti nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso. Ilang beses na ba siya nasaktan sa mga pag-ibig na kanyang pinagdaanan, na siya lamang pala nagmamahal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at muling nahiga sa kama. Hindi pa rin naaalis ang nararamdaman niyang lungkot. Ngunit kahit paano ay nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga siya. Kailangan niya ng kausap at mahihinga ng payo. Ngunit sino makakaunawa sa kanya? Sino makakaintindi na sa sandaling pagkakakilala nila ni Rafos ay tumibok ang puso niya rito? Baka pagtawanan lamang siya ng mga kaibigan niya at sabihing masyado lang siya nauuhaw sa pagmamahal. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa bedside table. Saglit at tinitigan niya iyon. Maya-maya ay nagsimula siya mag-compose ng message. Good afternoon. Sorry to disturb you, but I need your advice. What if you wake up one day then suddenly realized na nag-iisa ka and then you need somebody? Nanginginig na pinindot niya ang button ng kanyang cellphone at saka para natulala na mabasa ang message sent sa screen niyon. God, paano ko ma-realize niya ako yun? Baka alam niya number ko.
Nagsisising muli niyang pinindot ang hawak na cellphone. Ngunit huli na. Kahit anong gawin niya, naipadala na niya rito ang mensahe. No, hindi ko naman sinulat ang pangalan ko. At siguradong hindi naman niya alam ang number ko. Pag-alo niya sa sarili. At kahit kailan, hindi siya mag-e-expect na hihingi ako sa kanya ng payo. Muling siyang napatingin sa cellphone niya. Kahit paano, ay umaasa siya na sasagutin nito ang text message niya. Ngunit mag-aalas 10 na ng gabi ay hindi pa rin tumutunog ang kanyang cellphone. Nalulumong inayos na niya ang kanyang higaan. Matutulog na siya. Dapat ay hindi na siya nagsasayang ng oras sa paghihintay sa pag-aakalang sasagutin ni Rafos ang kanyang mensahe. Lakas loob dito siya humingi ng payo dahil naalala niya ang sinabi ng kanyang mama na kung minsan ang pinoproblema ang siya magbibigay ng solusyon. Nakapikit na siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha iyon. You are not alone. Somebody's waiting for you. Maybe it's not yet the right time for the two of you. Napalunok siya nang mabasa ang mensaheng iyon mula kay Rafos. Naantig ang puso niya sa sinabi nito. Nag-reply siya dito. Thanks for the advice, but I'm waiting for that somebody and I feel tired. Napapiksi siya nang sagad sumagot ito. Nanginginig ang kamay niya na binasa niyang message nito. Funny, but please stop playing like a blind person. Open your eyes wide and maybe there's someone falling in love with you. Who knows? Maybe he's the right man for you. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nito na lamang babaeng humihingi rito ng payo? Kinabahan siya. Aksidente pang naibigay niya rito ang pangalan niya. Nag-text siya dito. How did you know I'm a woman? Agad naman nag-reply ito. Well, halos lahat ng mga babae ay masyadong emotional at romantic. Pag nasaktan, masyadong dramatic. Napahalakhak siya sa nabasa. Kahit sabihin nakakatawa, ay may sense ang sinabi nito. May katotohanan at tugma sa kanya. Thanks for spending your time with me. You're a good advisor. You made me smile. Thanks again. Ayaw man niyang tapusin na magandang ugnayan nila ng gabing iyon, ay minabuti niya magpaalam na rito. Tama na yung napasaya niya ang sarili kahit saglit. Kapag mga puso ang nag-uusap, tumitibok na lang sila ng kusa. Kaya stay cool, ang tunay na pag-ibig, hindi na yun hinahanap. Napakagatlabi siya nang mabasa ang mensahe mula rito. Parang lalong nahulog ang loob niya rito. Hindi yata tamang ginagawa niya yung paghingi ng payo rito dahil lalo siya nahirapan. Mas lumalim ang nararamdaman niya para dito. Ano kaya ang may papayo mo sa oras na malaman mong ikaw ang hinihintay ko? Ni ikaw ang dahilan ng kalungkutan ko. Tanong niya sa isip habang nakatingin sa kanyang cellphone. Ipinasya niya huwag nang sagutin ang huling text message nito. Ipinato niya sa bedside table ang cellphone at nahiga na sa kama. Napapikit siya nang muling tumunog iyon. Ang akala niya ay muli ito nagpadala ng text message. Kinabahan siya na matantong tumatawag pala ito. Agad niya kinuha ang cellphone. Hindi niya malaman kung sasagutin iyon o hahayaan na lamang iyong tumunog. Sa bandang huli ay nagpasya siyang huwag sagutin iyon dahil baka mabuko siya nito. Maya-maya lang ay huminto ng pagtunog ng cellphone. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit ilang saglit lang ay muling tumunog iyon. Nataranta na naman siya. Ipinasya niya sagutin na lamang ito dahil mukhang desidido ito makausap siya. Bahala na magpalusot. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago niya pinindot ang answer button sa cellphone. Good evening, Almira. Agad na bati nito sa kanya. Lalo lumakas ang tibok ng puso niya. Paano nito na lamang siya ang nagpadala rito ng text message kanina? Pakiramdam niya ay may bumarang kung ano sa kanyang lalambunan. Rafos, ikaw ba ito? Pikit matang tanong niya. God, bakit kasi hindi ako sumali sa theater group namin noong college? Kanina pa tayo nagpapalitan ng mga mensahe. Hindi mo pala kilala nagbibigay sa iyo ng payo? Tumantawang sabi nito. Hindi man niya ito nakikita. Malamang na napapailing ito. Hindi naman, kaya lang akala ko, masyado kasi magulong isip ko. Hindi ko alam na ikaw pala ang tinetext ko. Akala ko, ang Rafos na hinihingan ko ng payo ay ang Rafos na office mate ko. Pagsisinungaling niya, maging siya ay naguluhan sa ibinigay niyang paliwanag. Pero imposible magkapareho kami ng number. Hindi mo ba napansin yun? Tanong nito. Batid niyang hindi nito pinaniwalaan ang paliwanag niya. Paano ba siya makakalusot? Napansin ko rin sa huling message na ipinadala mo. Paliwanag pa rin niya bagaman kinakabahan na. Halata nagdududa pa rin ito. But thanks. Kahit alam mo na palang ako may problema, ipinagpatuloy mo pa rin na pagsagot sa mga messages ko. Sabi niya.
Why? Feeling mo ba kapag may problema ka, hindi kita tutulungan? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. I know what's running in your mind, pero hindi ko kayang tiisin ng isang taong may problema. Lalo na kung kailangan niya talaga ang tulong ko. Sabi nito, hindi ako katulad ng iniisip mo, Miss Almira. Pwede rin ako maging kaibigan. Paano mo pala nalamang ako magmay-ari ng number na nagtetext sa iyo? Tanong niya, it's not impossible. You must have forgotten, lady. Sagot nito, oo nga pala, nakalimutan niyang under observation pa siya. Kaya nakatuon sa kanyang atensyon nito at hindi imposibleng malaman nito pati cellphone number niya. Bakit hindi niya agad naisip yun? I called you up kasi masyado ako na-bother sa kalungkutan mo. Kapag kuwan ay sabi nito, inisip mo na magpapakamatay ako? Natatawang pabirong tanong niya. Baka hindi mo makayanan eh. Pabiro ding sagot nito. Natawa siya. Don't worry, matapang ako, remember? Paalala niya dito. I remember, sang-ayon nito. Pareho sila matahimik pagkatapos niyon. Almira, bakit pakiramdam ko you're alone? Nanatili siyang tahimik sa kabilang linya. Dahil ba wala kang pamilya matatawag na sa iyo? Yes, sagot niya pagkaraan ng ilang sandali. At pagod na rin bang puso mo sa pag-iisa? Tanong ulit nito. Bumuntong hiningi siya. I feel sleepy. Pag-iiba niya sa usapan. Nais niyang isipin ito na gusto na niya magpaalam at tapusin ang kanilang pag-uusap. Hindi yata niya makakayang sagutin ang lahat ng mga magiging tanong nito. No, Almira, pigil nito sa kanya. You can trust me. Nanatili nakikinig lamang siya. This time, trust me. Consider me as your friend. Naintindihan kita. You're feeling lonely. Nasa isang sitwasyon ka na halos wala ka masandal at maiyakan. Dahil ang inaakala mong family ay hindi pa tinatanggap sa ngayon at itinuturing na bahagi ng kanilang pamilya. That is why you feel alone. So here I am, willing to be your friend. Magiging magkaibigan sila. Napakagatlabi siya sa isiping iyon. Almira, pukaw nito sa kanya na hindi pa rin siya nagsasalita. Pumikot siya ng mariin. I'm in love with a guy who never cares to recognize me. Mabilis sa sabi niya at pagkatapos ay mabilis ding pinutol ang tawag. Baka hindi niya mapigil at siya mismo mabuko sa kanyang sarili. Gusto ko pa rin ituloy ang party. Basag ni Engineer Ricardo sa katahimikan. Isang linggo na nakararaan mula nang lumabas ito ng ospital. Napatingin ang lahat dito. Napatigil sa Almira sa akmang pagsubo ng pagkain. Kapag kuwan ay nagkatinginan sila ni Princess. Dito, baka hindi mo pa kaya, ani Princess maya-maya. Don't worry, kaya ko at sa tingin ko'y kailangan ko iyon. Tumatawang sabi nito. Baka kulang lang sa party ang katawan ko. Pabiro pang dagdag nito. Pero tito, hindi tulad ng party na gusto mo. Saka na kapag talagang malakas na ulit kayo. Isa pa, kalalabas nyo lang ng ospital. If you want, magbakasyon na lang tayong lahat. Pumunta tayo sa isang lugar kung saan makakabawi kayo ng lakas. Mungkahi ni Princess. Umiling-iling ang matanda. Tila hindi nagustuhan ang suwestyon ni Princess. Engineer, sa tingin ko po tama si Princess. Hindi niyo pa po kaya ang mag-party dahil siguradong mapapagod kayo. Makakapag-relax kayong maigi kung susundin ninyong suggestion ni Princess. Lakas loob na sabad ni Almira. Tumingin sa kanya si Engineer Ricardo. Maya-maya ay bumuntong hininga ito. Okay, saka ng party. Magpakasyon na lang tayo lahat. Anito pagkatapos. Ang lakas talaga ng power mo, Almira. Sarcastic na sabi ni Joel. Walang pumansin sa sinabi nito, ngunit alam niya ang nais nitong ipahiwatig. Patungo si Almira sa library ng mga sandaling iyon. Ayon sa katulong na pumunta sa kwarto niya, ay pinapatawag daw siya ni Engineer. Iniisip niya ang maaring dahilan niyon. Baka may mahalagang sasabihin nito sa kanya. Kanina ay nakita niyang dumating si Rafos at sa pagkakaalam niya ay naroon din ito sa library ng mga sandaling iyon. Wala mang maisip na dahilan sa presensya nito ay nakaramdam pa rin siya ng kaba. Hindi kaya sa pag-uusap nila nang gabing tawagan siya nito sa cellphone ay nakakita ng paraan si Rafos upang siraan siya kay Engineer Ricardo. Nagpanggap lang ba itong kaibigan? Ngunit ang totoo ay kasama roon ang pag-iimbestiga sa kanya. May nahanap ba itong kasiraan niya? Ipinilit niya ang ulo. Alam niyang mali ang kanyang iniisip. Nang gabing iyon,
Sa pag-uusap nila ay nawala ang kanyang kalungkutan. Ibang Rufus ang kausap niya noon, kaya mali ang pagdudahan niya ito. Napahugot siya ng malalim na hininga na nasa tapat na siya ng pinto ng library. Kakatuksa na siya na mapansin niyang bahagya nakabukas iyon. Dahan-dahan na lang niyang itinulak iyon, ngunit hindi niya inaasahan na kanyang maririnig. Makikipaglaro lang ako sa kanya, Ninong. Kung iyon lang ang paraan para malaman ko ang katotohanan, iyon ang gagawin ko. Seryosong sabi ni Rufus kay Engineer Ricardo. Piliw ka talaga, iho. Humalakhak si Engineer Ricardo. Lahat ay gagawin mo. Maprotektahan lang ang mahal mo. Tinapik na matanda si Rufus sa balikat. You're right, Ninong. Kaya nga kung kaya ko siyang gawing girlfriend ay gagawin ko, sabi ni Rufus. Lalo na pahalakhak si Engineer Ricardo. Kung kaya mo, tila hamon nito sa binata. At lalo kitang ipagmamalaki kung makakaya mo. Sininong talaga, umiiling na sabi ni Rufus na tila nahawa na rin sa kasiglahan ng matanda. Natulala siya sa mga narinig. Pakiramdam niya ay nanlamig ang kanyang buong katawan. Para napako ng kanyang mga paa sa kinatatayuan. Siya ba ang babaeng tinutukoy ni Rufus? Napapikit siya nang maalala ang nangyari sa kanila ng binata sa kanyang kwarto. O Almira, iha, nandyan ka na pala. Halika, pumasok ka na. Ani Engineer Ricardo sa kanya. Pinihit nito ang wheelchair papalapit sa kanya. Good morning po, Engineer. Nanlalamig ang pakiramdam na bati niya rito. Kung maari nga lang, ay tumakbo na siya palabas ng silid na iyon. Sit down, iha. Iminuwastra nito ang sofa. Go on, Almira. Huwag kang mahiya kay Rufus. Anito na hindi siya tuminag sa kinatatayuan. Please sit down, Almira. Inalalayan siya ni Rufus patungo sa upuan. Are you okay? Tila nag-aalalang tanong nito. Naupo na siya. Yes, I'm okay. Pilit niyang pinakalmang sarili. Pasimple niyang tinabig palayo ang kamay ni Rufus na nakahawak sa siko niya. Tumikim si Engineer Ricardo kaya napatingin siya rito. Ipinatawag niya raw po ako. Aniya rito. Oh yes, gusto ko kasing siguraduhin nakapagpaalam ka na sa opisina mo dahil baka matagalan bago ka makabalik. Ani Engineer Ricardo na naglalaro ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Opo, Engineer. Ngayon lang po kasi ako nakahingi ng bakasyon sa loob ng 5 taon kong pagtatrabaho sa kanila kaya napagbigyan po ako. Sagot niya. Gusto rin niya magdamdam sa kaharap. Bakit hinahayaan nito na pagluran siya ng inaanak nito? Iniisip ba nito na hindi siya maapektuhan? Good. Napagdesisyonan ko kasing 2 weeks tayo magbabakasyon sa lugar ni na Rufus. Anang matanda na nakangiti pang bumaling kay Rufus. But if I'll enjoy it, baka extend ko ang bakasyon. Kina Rufus? Nauutal na tanong niya. Oo, iha. Kina Rufus. Iyon lang ang lugar na alam ko makakapag-relax ako ng maayos. Bukod doon, namimiss ko na rin ang kanilang palaisdaan. Ang mga sariwang isda at ang mga tanim nilang mangga. Tila sabik na sabi nito. Napatingin siya kay Rufus. Umiti ito sa kanya. Doon ba nito gagawin ang plano nito sa kanya? At saka, matagal-tagal na rin kami hindi nakikita ng mga magulang ni Rufus. Siguradong marami kaming pagkukwentuhan. Pagpapatuloy ni Engineer Ricardo. Nagbaba siya ng tingin na hindi pa rin inaalas ni Rufus ang mga mata sa kanya. Hey, nakikinig ba kayong dalawa? Nakikinig ka ba sa akin, Almira? Untag ni Engineer Ricardo sa kanila. Tumango siya at saka tumayo na. Aalis na po ako, Engineer. Aniya. O siya, sige. Prepare your things because we're leaving tomorrow. Bili nito. Tumango siya tinungo ng pinto. Sakalang siya para nakahinga na maluwag na makalabas ng library. Hindi niya matagalan ang titig sa kanya ni Rufus. Almira, where have you been? Nakangiting tanong sa kanya ni Princess na magkasalubong sila nito. Ipinatawag kasi ako ni Engineer, sagot niya rito. Excited ka na ba sa lakad natin tomorrow? Hindi siya sumagot. Halika, punta tayo sa room mo. I'll help you prepare your things. Hinila na siya nito patungo sa hagdan. Tapos na ako mag-ayos ng mga gamit ko eh. Alam mo, buti na lang, naisipan ni Tito na magbakasyon kina Rufus. I'm sure na makakapag-relax tayong lahat doon. Lalo na ako. Agad siya naupo sa kama na makapasok sila sa kanyang kwarto. Ano nga pala ang trabaho mo, Princess? Matagal-tagal na rin tayo magkasama rito sa bahay pero hindi ko pa rin alam iyon. Aniya rito. Madalas niyang napapansing umaalis ito ng umaga
At gabi na kung bumalik sa bahay. Dati akong vice president ng company na pag-aari ng mga Valencia sa Manila. Pero mula nang atakihin ng sunod-sunod si Tito, nagpa siya ako mag-stop sa trabaho at dito na lang sa Hacienda magstay. Every end of the month na lang ako lumuluwas sa Manila. Ako na namamahala ng mga niyugan at bakahan dito. Bukod doon, may mga kabayo ring alaga ang hasyenda. Paliwanag nito. May rancho nga pala kayo rito, no? Nasabi na nga pala iyon ni Rafos sa akin noong araw na ihatid niya ako rito. Natutuwang sabi niya. Yes, why? Because I love horses. Madalas kaming pumunta ng mga kaibigan ko sa office sa Tagaytay. At doon ko nalaman na marunong pala akong mga bayo. Ako nga nagturo sa mga office mates ko eh. But would you believe na hindi ko alam kung saan ako natutong mga bayo? Basta ang alam ko, magaling ako. Tumawa siya ng malakas. Ngunit hindi to sumabay sa tawa niya. Pagkos ay tinitigan siya nito. Sumaryoso siya sa pagkuwan. Mabuti, nakakayanan mong patakbuhin ang hasyenda na mag-isa. Aniya dito, nagkibet balikat ito. Walang ibang maasahan eh. Si Joel, hindi mo mapipilit yun na magstay dito. Minsan sa isang taon ko nga lang makita yun. Puro gulo pa ang dala. Si Tito kasi, hindi na kaya ng kalusugan niya ang pamamahala sa hasyenda. Tumanguna lang siya. Actually, kaya nandito pa hanggang ngayon ang hasyenda ay dahil isa pang tito namin sa nag-iisang kapatid ni Tito Ricardo at si Tito Angelito. Iyon talaga ang nagkaroon ng hilig sa mga gawain dito sa hasyenda. Si Tito Ricardo naman, siya ang namahala sa mga kumpanya ng pamilya sa Maynila. Pero nang mamatay si Tito Angelito, para nanamlay rin ang hasyenda. Sinusuportahan na lang ito ni Tito Ricardo para sa alaala ng kanyang kapatid. Paliwanag ni Princess. Nakaramdam siya ng pamimigat na kalooban. Ibig na naman niya mapaluha nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Hey, mag-ayos na tayo ng mga gamit mo. Pag-iiba nito sa usapan. Binuksan nito ang closet kung saan nakalagay ang kanyang mga damit. Princess, saan ba nakatira si Rafos? Tanong niya. Taga Batangas ang pamilya ni Rafos. Doon din siya lumaki sa Nasugbu. Pero na maging lawyer siya, sa Manila na siya tumira. Minsanan nga lang siya umuwi sa Batangas. Nag-iisang anak na lang ba siya? Umiling ito. Nope. May isa pa siyang kapatid. Si Ton. Second year high school na yata ang batang yun at napakakulit. Daig pa nun si Rafos sa pag-akit sa mga punong mangga nila. Tumatawa ang pagkukwento pa nito. Parang ayaw kong sumama. Matapat na sabi niya. Kumunat ang noon nito. Bakit? Umuntong hininga siya. Baka, I don't know. Hindi rin niya maintindihan ang sarili. Dapat ba niya ipagtapat kay Princess ang nararamdaman niya para kay Rafos? Pero anong iisipin nito sa kanya? Natatakot ka ba na baka hanggang doon ay hindi ka makakilos na maayos, lalo na't sa bahay ni na Rafos tayo magbabakasyon? Tanong nito. Higit pa roon, sagot pa niya sa isip niya. Natatakot ako na baka lalo akong hindi makawala sa damdamin ko at mahulog lang ako sa bitag ng lalaking yun. Don't worry, Almira. Hinawakan ni Princess sa kanyang kamay. Sinisiguro ko sa iyo na mag-e-enjoy ka sa bakasyon natin. Wag mo nalang pansinin kung lagi kong mabubuntunan ni Rafos. It's his duty. Paliwanag nito. Magpapaiwan na lang ako. Babalik na lang muna ako sa Manila. Titignan ko ang bahay ko. Baka... Almira, kung wala ka itinatago, hindi ka matatakot. Puto nito sa sinasabi niya. Napatingin siya rito. Huminga siya ng malalim pagkatapos. Sige na nga, sasama na ako. Good. Sinimula na nila ang pag-aayos ng mga dadalhin niya mga damit at gamit. Natutuwa siya na kahit paano, nakakita siya nakakampi sa katauhan ni Princess. Sa tagal na pag-aayos nila, ay walang tigil ang halakhak niya dahil sa mga kwento nito. Ano yun? Maya-maya ay tanong nito. Napatingin siya sa sahig. Alin? May nalaglag? Sabi nito. Nagsimula na rin siyang maghanap. Ito pala, ani Princess kapag kuwan. Hawak ang isang jewelry box. Napasama siguro sa mga damit ko. Aniya, inabot niya mula rito ang jewelry box at binuksan iyon. Ang gaganda naman ng mga earrings mo. Komento nito. Kinuha nitong isang pares ng hikaw. Kinuha naman niya ang isang kwintas. Ang tagal ko na pala hindi sinusuot ito. Tinignan din ito iyon. Ito lang ang nag-iisang alaala ni Mama sa akin. Sabi niya, matamang tinitigan nito ang kwintas. Maya-maya ay sa kanya naman ito bumaling.
Sa mama mo yan? Kapag Kuwan itanong nito, tumango siya. Sabi ni mama, pamana raw ito sa kanya ng mga lolo ko. Dalawa raw ito. Ang isa ay ibinigay sa kapatid niya. Pero nang mamatay ang kapatid niya, ibinigay ulit kay mama. Nasa ng isang kwintas. Nagkibit-balikat siya. Hindi ko alam kung kanino binigay ni mama. Naisip ko nga na baka nakipapa at dinala niya iyon ni papa hanggang sa libingan. Pwede ko bang hawakan ang kwintas? Ibinigay niya iyon dito. Hinaplos-haplos nito iyon at saka tinitigan ng malapit. Bakit, princess? Nagtatakang tanong niya. Ha? Bakit mo tinititigan ang kwintas? May naaalala ka ba? Wala. Tinititigan ko lang kung totoo o peke. Pabirong sabi nito. Tumawa siya. Tunay yan. Sa kanununuan ko pa yan, kaya inaalagaan ko mabuti. Ninong, tanghali na kayo nakarating ah. Agad sa lubong ni Raffos sa mga dumating. Nauna na siya umuwi sa Batangas para sabihan ng kanyang mga magulang na darating ang mga ito at upang maihanda na rin ang mga kwartong tutuluyan ng mga ito. Nandito ka na pala iho, nakangiting sabi ng kanyang ninong. Inutusan ko si Mario na huwag masyadong matuloy na pagpapatakbo ng kotse. Ayokong pagdating ko dito husto na lang magpahinga dahil pagod sa biyahe, paliwanag nito. Nasaan po sina princess? Tanong niya. May isang taon talagang hinahanap ng kanyang mga mata. Inaayos pang kanilang mga gamit sa isang sasakyan. Nako, mabuti na lamang humiwalay ka mo ako ng sasakyan at kanina pa nag-aaway sina Princess at Joel. Umiiling-iling na sabi nito. Napatungo na lang siya bagaman hindi pa rin tumitinag sa kinatatayuan. Si Almira bang hinahanap mo iho? Where is she? Alam niya hindi man niya ipagtapat dito nararamdaman niya ay tsak na hindi naman niya iyon may pagkakaila. Malakas itong makaramdam lalo na sa kanya. Ngumiti ito. Kasama siya ni na princess. Susunod na rin ang mga yon. Saka lang siyang ngumiti. Come on, Ninong. Kayo nakapahinihintay ni na Papa. Binalingan niya ang driver nito. Sumunod na lang po kayo sa amin, Mang Mario. Feeling okay? Tanong ni Princess kay Almira nang papalapit na sila sa bahay ni na Raffos. I'm okay. Thank you. Nakangiting sagot ni Almira rito. Iginala niyang paningin sa paligid. Napakaganda roon. Sariwang-sariwa ang simoy ng hangin. Hitik din sa bunga ang mga puno ng mangga at sa di kalayuan ay tanaw niya ang palaisdaan. Muli niya ibinalik ang mga mata sa bahay ng mga karyedo. Napakalaki niyon at parang rest house ang estilo. Napapalibutan iyon ng mga namumulaklak na halaman at iba-ibang klase ng orchids. Sa tabi ay may sementadong balon. Talagang probinsyang-probinsya ang dating ng paligid. Malayo man ang hitsura niyon sa asyenda ng mga Valencia, ay may sasabing may kaya rin sa buhay ang pamilya Carriedo. Nang tuluyan sila nakalapit sa bahay, ay saka lang niya napansin na may isa pa palang bahay sa likod na halos kasing laki niyon at kapareho rin ang itsura. Sino nakatira diyan? Tanong niya kay Princess habang nakaturo sa isa pang bahay. Kay Raffos yan, ipinagawa niya. Diyan tayo tutuloy. 4 ang kwarto riyan at tamang-tama sa atin. Anitong kumindat pa sa kanya. Saan si Raffos tutuloy? Tanong niya. Hindi niya alam kung nakahalata na ito sa kanya. Diyan din, share tayo sa kwarto. Tigi-isa naman sina Tito at si Joel. Doon naman sa kwarto niya si Raffos. Alam mo na ha? Natatawang sabi niya rito. Siyempre, hindi ko na yata mabilang kung ilang beses na ako nagbakasyon dito. Nasaan na pala ang Almira na ikinukwento sa amin ni Raffos, kumpadre? Tanong na ama ni Raffos sa kanyang ninong Ricardo. Susunod na mga iyon, sagot ng ninong niya. Ano ang masasabi mo sa bagong Almira na ito? Tanong ulit ng kanyang ama. How I wish na sana ay siya na talagang pamangking ko. Anang ninong niya, malungkot na yumuko ito. Don't worry, kumpadre. Makikita mo rin ang pamangkin mo. At sana siya na nga, diba Raffos? Nakangiting sabi ng papa niya. Ibinalang ni Raffos ang paningin sa bintana. How I wish to. Hindi ko yata makakayang tanggapin na pera lang ang dahilan kung bakit narito ngayon si Almira. Aniya sa isip. Kumpadre, yung kasama ba ni Princess ang sinasabi mong Almira? Nakakunot ang noong tanong ng kanyang papa. Nakatingin na rin ito sa labas ng bintana. Pinihit ng kanyang ninong ang wheelchair nito patungo sa tapat ng bintana. Yes, nakangiting sagot nito.
Nanatili nakikinig si Raffo sa dalawang matanda. Parang nabuhay si Sylvia, anang papa niya. Yun din ang agad ko napansin sa sinabi ko na iyan kay Raffos. Napatingin si Raffos kay Almira. Kumusta na po kayo, tito, tita? Ani Princess sa magulang ni Raffos, sabay halik sa mga ito. We're fine, sagot ni Mr. Carriedo. Nasaan po si Ton? Tanong ulit ni Princess na lumingali nga sa paligid. Nasa manggahan pa yun. Sumama sa mga tauhan namin sa pamimitas ng mangga. Gusto rin daw niya magpalipad ng saranggola. Natatawang sabi ni Mrs. Carriedo. Kumpadre, kumadre, sabad ni Engineer Ricardo. This is Almira. Hinawakan nito ang kamay ni Almira. Iha, these are Raffos' parents. Pagpapakilala nito sa kanya. Nakatingin nakatitig sa kanya ang mga ito. Kumusta po kayo? Magalang at nahihiyang sabi niya. Raffos is right, di ba pa? Ani, Mrs. Carriedo sa asawa nito. Kinabahan siya. Yeah, he's right. Sang-ayon ni Mr. Carriedo. Kumunot ang kanyang noo. Agad hinanap ng mga mata niya si Raffos. Nakita niya ito nakaupo malapit sa bintana at nakatitig sa kanya. Pinandilatan niya ito pero ngumiti lang ito sa kanya. At ano naman ang sinabi sa inyo ni Raffos? Tanong ni Engineer Ricardo sa mag-asawa. That she's pretty and sophisticated but possesses an innocent look, ani Mr. Carriedo. And I do agree, nagmamalaking sabi ni Engineer Ricardo. Excuse me, pupunta na ako sa kabilang bahay. Gusto ko na magpahinga, sabi ni Joel na halata na iirita sa takbo ng usapan. Sa dati pa rin ba pare? Tanong nito kay Raffos. Tinunguan ito ni Raffos. Oh, magmerienda muna kayo. Anyaya ng ginang sa kanila. Nandito ka lang pala iha. Napalingon si Almira na marinig ang tinig ni Engineer Ricardo. Ngumiti siya dito. Masarap po magpalipas ng oras dito sa ilalim ng puno ng mangga, Engineer, sabi niya dito. Lalo kang hahanga sa lugar na ito kapag narating mo ang manggahan nila. Bukana pa lang ito. Napakalawak pala ng lupain ni Raffos. Tumayo siya at inayos ang wheelchair nito na bahagya nakatagilid ang pagkakalapat sa lupa. Salamat, tinapik nito ang kanyang kamay. Halika, mag-ikot tayo, yaya nito sa kanya. Don't worry, sa ulado ko na lugar na ito. Tulak-tulak niya ang wheelchair nito habang binabagtas nilang daan patungo sa manggahan. Alam mo, iha, noong nabubuhay pa si Angelito, madalas kami magbakasyon dito. Mga binata pa lang kami, ay magkakaibigan na kami ng papa ni Raffos. Si Angelito, ang higit na nag-e-enjoy sa pagpunta namin dito. Hilig talaga niya kasi ang mga halaman, punot hayop. Pagkakwento nito, si Angelito ang itinuri kong pinakamatalik kong kaibigan bukod sa papa ni Raffos. Nag-iisa ko siyang kapatid at mas bata pa siya sa akin kaya naitanim ko na sa isip at puso ko na ako ang poprotekta sa kanya. Kailangang alagaan ko siya at hindi dapat masaktan. Napansin niya nangingilid ang luha sa mga mata nito. Napakabuti niyo pong kapatid, Engineer. Humahangang sabi niya. Tumawa ito ng pagak na naging dahilan ng kalungkutan ko at pag-iisa hanggang sumabot ako sa edad na ito. Umiling-iling ito pagkasabi niyon. Ano pong ibig niyong sabihin? Naputanayan ko na hindi pala sa lahat ng bagay ang pagiging mabuti, labis sa pagmamahal at pagbibigay ay magre-resulta na maganda. Ang labis na nagbigay ng pagmamahal ay siya pang nawawalan at naiiwang mag-isa. Malungkot na pahayag nito. Iyon po bang nararanasan niyo na mamatay si Papa? Ngumiti ito. Halika nga rito sa harap ko, Almira. Agad siyang tumalima. Ano po yun? Hinaplos nito ang kanyang buhok. Sana, ikaw na talagang pamangkin ko. Matamis ang ngiting sabi nito. Engineer, nagsasabi po ako ng totoo. Tumingin ito sa malayo. Naguguluhan pa ako, iha. Maraming Almira na rin ang dumating at pinaasa ako. Ngunit sa bandang huli ay sinaktan lang ako. Kaya patawarin mo ako kung sa pagkakataong ito, maging bingi ako at hayaang si Raffos ang kumilos. Napaluha siya. Ayaw kong umasa at maniwala ang nasa harap ko ay ang tunay na Almira. Hindi muna ngayon. Katibayan na hinihingi ko. Ang kailangan ko. Ayaw ko nang masaktan lalo kung manggagaling pa sa iyo. Niyakap siya nito at sa yakap na iyon, inaramdaman niya ang pananabik nito sa nawawalang pamangkin. Engineer, niyakap na rin niya ito ng mahigpit. Pero alam ng Diyos na lagi kong pinagdarasal na sana ay ikaw na nga siya.
Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ang gumising kay Almira ng umagang iyon. Pasado 9:00 na nang tumingin siya sa relo. Napasarap ang tulog niya dahil malamig ang hangin pumapasok sa silid na iyon. Wala na roon si Princess. Nag-iisa na lang siya sa silid. Agad niyang inayos ang sarili at lumabas ng kwarto. Tumahimik ang buong paligid. Tila walang tao sa kabahayan. Marahil ay namamasyal ang mga ito. Lumabas siya at lumipat sa bahay ng mga magulang ni Rafos. Almira, iha, good morning. Masayang bati sa kanya ni Mrs. Carriedo. Kasalukuyan nagdidilig ito ng mga alagang bulaklak. Good morning po, ma'am. Nasaan po mga kasama ko? Sina engineer at ang mga pinsan mo ay nagpunta sa katabing resort. Gusto raw ng tito mong ilubog ang mga paa niya sa dagat. Kasama nila si Ton at ang asawa ko. Tumangutang mo siya. Nagpaiwan si Rafos. Naroon sa manggahan at mukhang malalim ang iniisip. Sabi nito, kung gusto mo, magpahatid ka sa kanya sa resort pero kumain ka muna. Salamat po, hindi pa naman po ka nagugutom. Mamaya na lang po. Sige po, na makapagpaalam sa ginang ay nagtungo na siya sa manggahan. Agad naman niya nakita si Rafos. Good morning, bati niya dito. Nakaupo ito sa ilalim ng punong mangga. Nag-angat ito ng ulo. Nakakaistorbo ba ako sa pagmumuni-muni mo? Tanong niya dito. Hindi ito sumagot. Muli lang itong yumuko. Mukhang sinusumpo na naman ito ng pagsusuplado. Sorry if I disturbed you. Aniya, sabay talikod dito. Next time, don't sneak up on someone. Narinig niyang sabi nito. Napahinto siya at pinagbintangan pa siya. I didn't sneak nor intended to. Aniyang muli itong hinarap. You just didn't hear me. Next time, wear a bell. Pigil ang tawang sabi nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Hey, I was only joking. Agad na bawi nito. Pero hindi niya iyon narinig. Nakakuyom ang mga kamay na tinikuran niya ito. Wala siya sa mood na makipagtalo rito ng araw na iyon. Babalik na lang siya sa bahay. I'm sorry, sabi ulit nito. Napahinto siya. Waring hinaplos ang puso niya sa paghingi nito ng paumanhin. Naghahanap lang ako na maaasar. And glad to say, ikaw ang inihulog ng langit sa akin. Tumawa ito. Ibang klase ka rin humirit ah. Nakasimangot na sabi niya. Siya naman ang magsisimulang mang-asar. Let's stop this argument. Binibiro lang kita. Di ba magkaibigan na tayo? Let's start getting to know each other. Sino ba nag-umpisa? Ano yung ibinaling ang tingin sa ibang direksyon? Hindi niya magawang sagutin ang tanong nito. Kaya nga I'm sorry. Nakataas ang mga kamay na sabi nito. Gusto ko ring ma-enjoy ang bakasyon na to. Pag-aalo pa rin ito sa kanya. Okay, sang-ayon niya. Halika, maupo ka rito sa tabi ko. Yaya nito sa kanya. Inalalayan siya nitong umupo sa tabi nito. How are you? Tanong nito na makaupo siya. I'm fine. Kalmadong sagot niya, bagaman walang tigil sa pagkabog ang kanyang dibdib. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Anito, ano nga po? Tanong niya, bagaman may ideya siya sa tinutukoy nito. Bumaling ito sa kanya. Still feeling lonely and alone? Seryosong tanong nito. Lalo lumakas ang kabog ng dibdib niya. Ipinagkakanulo na ba siya ng kanyang damdamin? Baka pagtawanan siya nito. You know what? Gusto kong ma-meet ang lalaking labis na nagpapaghirap dyan sa kalooban mo. Anito kapag kuwan. Why? Hindi makapaniwalang tanong niya. I'll punish him. Bubugbugin ko siguro. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya pasakit sa iyo. Sagot nito. Nakatingin ito sa malayo. Sunod-sunod siyang umiling. Pero hindi alam ng guy na iyon na nasasaktan pala ako ng dahil sa kanya. He's innocent about my sufferings. Napakagatlabi siya. Isipin man niya maaring binobola lang siya nito, ay hindi niya maiwasang magtiwala pa rin sabihin ang nararamdaman dito. At bakit hindi mo iyon sabihin sa kanya? Nakalimutan mo yata na hindi rin niya alam na mahal ko siya. Napayokong sabi niya. Gusto niyang matawa sa pag-uusap nilang iyon. At kailanman, hindi niya ito mararamdaman at marirealize dahil hindi ako mahal niya. Patuloy niya. Isa pa, galit talaga siya sa akin. Then stop loving that guy. He doesn't deserve you. Meron pang ibang mas karapat-dapat. Sabi nito na tila hindi napigilan magtaas ng boses. I hope I can, pero maghirap gawin. You forgot also what I've said to you. Open your eyes wide and maybe somebody has fallen in love with you already. How I wish. How I wish. Pilit ng ngumiti siya dito. Who's this guy?
I think I have to go. Tumayo na siya. Baka hinihintay na ako ni na engineer sa resort. Mabilis ang mga hakbang na lumayo siya rito. Wait, habol nito sa kanya. Almira, lalo pa niyang binilisan ang paglalakad. Nang malapit na sa bahay, lakad-takbo ang ginawa niya. Mabilis siyang pumasok sa loob. Almira! Nagulat siya nang makita na sa likuran na niya ito. Agad siyang tumakbo sa kwarto nila Princess. Almira! Ngunit bago niya maisara ang pinto, ay nakapasok na rin ito sa loob. Please, I want to be alone. Iyon lang. No, I think that's just an alibi. Lalo pa itong lumapit sa kanya. Please, Raffos, leave me alone for now. Pakiusap niya. Nangihina na paupo siya sa kama. I want to help you. Umupo rin ito sa kama. What's wrong with that? You don't understand. Umiiling na sabi niya. Okay, iiwan na kita. Hahayaan kita pero sa isang kondisyon. Tumayo na ito. Humugot siya ng malalim na hininga. Anong kondisyon na naman ang hinihingi nito? Sabihin mo muna sa akin kung sino ang lalaking yon. Nasa tinig nito ang pakiusap. Bakit ba curious ka kung sino iyon? May kinalaman ba yun sa pag-iimbestiga mo sa akin? Tatanungin mo ba siya kung sino talaga ako? Napipikong sabi niya. Tila na-amuse ito sa kanya. Naintindihan ko na under observation pa ako. Pero hindi pati personal na problema ko aalamin mo. Pati ba ito? Ikukwento mo kay Engineer Ricardo? Nanatiling tahimik ito. Sinamantalin niyang pagkakataon. Ayaw niyang isipin na nahalata na siya nito, kaya pinipilit itong malaman kung sino lalaking iniiyakan niya. And I guess, darating tayo sa punto na kung sakaling mahirapan kayong alamin kung nagsasabi pa talaga ako ng totoo, ay paiikutin mo ko sa palad mo at bobolahin at kunwari pipilitin tulungan sa problema ko. Lalo siya nakaramdam ng lungkot nang maalala narinig na usapan nito at ni Engineer Ricardo sa library. Please, let me talk. Pakiusap nito. Nagpatuloy siya. Yes, darating tayo sa punto na pipilitin kitang kalimutan ang lalaking yun. Pero ni minsan ay hindi ako nag-isip na paikutin ka sa mga palad ko. And again, hindi sa lahat ng oras iniimbestagahan kita. Galit na sabi nito at lalo pang inilapit ang katawan sa kanya. Damang-dama niyang init na nagmumula sa katawan nito. Maging ang mabangong hininga nito. Napatitig siya dito. Naghinang ang kanilang mga mata. Noon lang niya napansin ang kulay ng mga mata nito. They were hazel brown. Nagkaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ng anyo ang mukha nito. Bumilis ang pintig ng puso niya nang dumako ang kanyang mga mata sa mapupulang mga labi nito. Doon nagtagal ang kanyang mga mata. Muling lumipat ang kanyang paningin sa mga mata nito. Muli ay nagtamang kanilang mga mata. Napakslot siya nang walang sabi-sabing dumampi ang mga labi nito sa mga labi niya. Natigagal siya. Tila nanlambot ang kanyang mga tuhod. Napayakap siya dito. Wari na siyahan naman ito. Ginantihan ang kanyang yakap at lalo naging mariin ang halik nito. Napapikit siya. Hindi niya maintindihan, ngunit sa bandang huli ay naramdaman niyang gumaan ang kanyang dibdib. Hindi man niya aminin ng diretso rito ang nararamdaman niya. Alam niya yung nararamdaman nito iyon sa paraan ng pagtugon niya sa halik nito. Almira, you're so beautiful. Anas nito nang pakawala ng kanyang mga labi. Titig na titig ito sa kanya. Raffos, please, let's stop. Ngunit hindi na niya na ituloy ang sasabihin dahil muling inangkin ito ang kanyang mga labi at hindi niya magawang itulak ito dahil katulad kanina nalalambot na naman ang kanyang mga tuhod. I love you, Almira. Anas nito. Napatitig siya dito. Tama bang narinig niya? O baka pinaglalaroan lang siya ng pagkakataon dahil sa nangyayari ng mga sandaling iyon? You only need me. Naluluhang sabi niya. I love you. Muling sabi nito. Akmang hahalikan ulit siya nito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay mabilis na niya itong naitulak. Almira, what's wrong? Tila nag-aalalang tanong nito na makitang umiiyak siya. Look into my eyes and say those words again. Tinitigan siya nito ng matagal. Puno ng emosyon ng mga mata. I love you. Lalo siyang naluha. Kumunot ang noon nito. Why? Iniisip mo ba na sana ang nagsabi sa iyo niyon ay ang lalaking just kiss me, Raffos? Putol niya sa sasabihin nito. I think you're both. Parehong nagulat na mabilis naghiwalay sina Almira at Raffos nang marinig iyon. Sabay silang napatingin sa gawin ng pinto. Si Joel, kaya pala hindi kayo sumunod sa resort
ay dahil abala kayong dalawa sa isa't isa at mukhang enjoy na enjoy kayo. Sarkastikong pahayag ni Joel habang pinagpapalipat-lipat nito ang tingin sa kanila ni Rufus. Kalmadong inayos ni Rufus ang sarili. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisel iyon. Magaling ka, Almira. Marunong kang mangakit. Iyan ang bagay na hindi nagawa ng mga nauna sa'yo. Nakangising sabi nito. Bumaling ito kay Rufus kapag kuwan. At ikaw, Rufus, for the first time, nagpauto ka. I think mawawala ng saysay ang mga paghihirap na ipinagmamalaking inaanak at abogado ni Tito. Nasaan si Ninong? Huwag mong sabihin ikaw palang umuuwi. Gumagawa ka ba ng sarili mong investigasyon, Joel? Kung sa bagay, hindi na bago yun. Ginawa mo na yan sa lahat ng dumating at nagpakilalang Almira. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo iyon. O baka natatakot ka. Nangaarok na sabi ni Rufus dito. Naningkit ang mga mata ni Joel. I think you're wrong, attorney. Sabay-sabay kaming bumalik dito galing sa resort. Naroon na si Tito sa kabilang bahay. Kaya nagpunta ako rito dahil ipinapatawag ka niya. Tumawag ng detective from Manila. May balita raw siya tungkol sa tunay na Almira. Nakangising tinitigan siya nito bago ito umalis at iniwan sila. Nanghihina namang napaupo siya sa kama. Muli ay napaiyak siya. Niyakap siya ni Rufus. Almira, shh, don't cry. Natatakot ako pag-amin niya sa nararamdaman. Natatakot ako sa nararamdaman ko sa iyo at sa patutunguhan nito. Huwag kang matakot. Nandito ako. Kahit hindi ikaw ang tunay na Almira, gagawa ko ng paraan para huwag kang suklaman ni Ninong. Tumingin siya nito. Paano kung mapatunayan mo hindi akong tunay na Almira? Na manloloko ako? Mamahalin mo pa rin ba ako? Gaya ng sinabi mo kanina? Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Don't judge my feelings for you. Iba ang Rufus na abogado ng mga Valencia at Rufus na nandito ngayon. Napayakap siya dito. Pupuntahan ko muna si Ninong sa kabilang bahay, okay? Stay here at huwag kang mag-alala. Kahit kinakabahan pa rin ay tumango siya rito. Kanina ka pa pinatatawag ni Detective Paras pero walang sumasagot sa cellphone mo kaya dinaretsyo na lang niya sa akin ang balita. Ana Ninong ni Rufus pagdating niya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nakatayo sa likod ng wheelchair nito si Princess. Napatingin siya kay Joel. Sunod-sunod itong umiling. Iwan niyo muna kami. Anang kanyang ninong kina Princess at Joel. Agad namang tumalima ang mga ito. We need to go back to the hacienda, Rufus. Sabi ng kanyang ninong nang sila na lang ang naroon. Why, Ninong? I thought you needed this vacation. Tanong niya. Naupo siya sa silyang katapat ng wheelchair nito. I know, but Detective Paras called me up. May balita na siya sa pamangkin ko kay Almira. Nahanap na niya ito. Masaya ang pagbabalita nito sa kanya. Napatayo siya mula sa kinauupuan. Kilala niya ang totoong Almira? Yes, Iho. We found her. Natahimik siya. Don't worry, Iho. Kahit hindi si Almira ang tunay kong pamangkin, boto pa rin ako sa kanya. Ninong, akala mo ba hindi ko nakahalata? Kilala mo ko. Walang problema sa akin kahit sabihin nagpapanggap siya. Paniniguro nito. And I know you found the right girl for you. Madaling araw pa lamang ay umalis na ng Batangas sina Almira pabalik sa hacienda. Naghihintay na sa kanila sa bahay si Detective Paras pagdating nila roon. Saglit na nag-usap sa library sina Rufus at Engineer Ricardo kasama ang detective. Lumabas din agad ang mga ito pagkaraan ng ilang minuto. Nasa sala naman sina Almira, Princess at Joel naghihintay sa mga ito. Napakasaya ko na nahanap mo na rin sa wakas ang pamangkin ko, Detective Paras. Halata nasisiyahan si Engineer Ricardo dahil kitang-kita iyon sa anyo nito. Finally, nakangiti ring sabi ng detective. Lahat sila naroroon ay nasasabik na marinig ang ibabalita nito. Almira, sit beside me. Ani Engineer Ricardo sa kanya. Seryoso na anyo nito. Bagaman kinakabahan ay tumalima siya. Naupo siya sa tabi nito. We finally found her with the help of Detective Paras and especially due to Princess. Panimula ni Rufus. Sumulyap ito kay Princess pagkatapos ay sa kanya. Where is she? Naiiritang tanong ni Joel.
lumingali nga sa paligid. She's already here, ani Detective Paras. Kusa siya nagpunta rito. Nakasama niyo na siya ng ilang araw hanggang sa pagbabakasyon niyo sa Batangas. Tila naman na blankong kanyang isip. Sino ba nakasama nilang ibang Almira sa bakasyon bukod sa kanya? I'm sorry kung hindi agad kita tinanggap at nagduda pa ako sa iyo, Almira. Sabi ni Engineer Ricardo maya-maya. Nangingilid ang luha sa mga mata nito. Engineer, maging siya ay naiiyak na rin. Yes, Iha. Sinabi ni Detective Paras na ikaw talagang pamangkin ko. Niyakap siya nito na mahigpit. Napahagulhol siya sa sobrang kaligayahan na naramdaman. And how can you prove that? Mataas ang boses sa sabi ni Joel. Here, iniabot dito ni Detective Paras ang brown envelope na hawak nito. Iyan ang mga katibayan na siya na nga ang nawawala mong pinsan. Isa-isang tinignan ni Joel ang mga iyon. Pagkatapos ay sunod-sunod na umiling ito. This can't be true. Itinapon nito ang mga papel sa sahig. Binalingan siya nito. Magkano ibinayad mo sa kanya para magsinungaling? Joel, sigaw ni Rafos dito. Sumusobra ka na. Bakit? Nasasaktan ka? Tuya ni Joel rito. Ngunit bago pa makasagot si Rafos ay nagsalita si Princess. Noong nasa ospital tayo, kahit ikaw ay nakapuna na mukha siya ni Tita Sylvia, Joel. Iniisip mo ba na pati ako ay masusuhulan ni Almira? At anong masasabi mo rito sa kwintas niya? Ipinakita nito ang hawak na kwintas. Napatingin siya roon. Bakit nga kay Princess ang kanyang kwintas? Ito ang kwintas si Tita Sylvia, ang asawa ni Tito Angelito. Dalawa ito. Ang isa ay binigay niya kay Almira at ang isa ay sa akin. Panimula nito. Tandang-tanda ko pa iyon. Bata pa kami ni Almira. I was 8 while Almira was 7. Sabay niya ibinigay ito sa amin sa garden. Itinuring din kasi ako ni tita na parang anak niya, lalo na't walang kapatid si Almira. Naluha na naman siya sa narinig. Bakit hindi niya natatandaan iyon? Pero kinagabihan ay umalis na sila ni Almira. Kaya pala ibinilin sa akin ni Tita Sylvia na kung sakali hindi na namin matandaan si Almira ang isa't isa, ang mga kwintas na lang ipakita namin bilang palatandaang magkaanak kami. Natatawang naiiyak na sabi ni Princess. Noong makita ko ito sa kanya, hindi na ako nagduda. Alam kong siya nga nawawala kong pinsan. May ngiti sa mga labing tumingin ito sa kanya. Pero bakit hindi niya matandaan ang lahat? Muling tanong ni Joel. Naitanong ko na yan sa kaibigan kong psychologist, sabi ni Detective Paras. May mga ganyang cases daw talaga. Hindi sinasadya, pero nakakalimutan ng isang tao ang kanyang nakaraan, lalo na kung inalayo siya at pilit na ipinalimot ito sa kanya ng taong kasama niya. Kaya ang nangyayari, nabubuhay lamang siya sa kasalukuyan at sa hinaharap niya. Isa-isa silang tinignan nito. At shock na iyon ang nangyari kay Almira. Paano iyong report ninyo sa akin tungkol sa isang Almira na tumira sa Muñoz, Detective? Tanong ni Rafos sa investigador. Natatawang napakamot ito sa batok. 2 apartment pala ang tinirhan ni Almira sa Muñoz. Ang dati niyang inupahan ang napuntahan ko. Iyong kasama niya na napagkwentuhan niya na kanyang buhay. Iyon pala ang nagpaalam muna sa may-ari ng apartment na mawawala ng 2 linggo dahil uuwi sa probinsya nila. Natatawang sabi nito. Tumingin ito sa kanya na tila humihingi ng dispensa. Ngumiti na lang siya dito. No, hindi ko matatanggap ito, sigaw ni Joel. Tito, bakit kami umalis ni Mama dito? Bakit hinayaan niya makalimutan ko kayo? Maya-maya ay tanong niya kay Engineer Ricardo. Gusto niya magkaroon ng kasagutan ng lahat. Pumuntong hininga ito. Tumingin ito sa kanila. Sylvia was my first love. Una kami nagkakilala bago sila ni Angelito. Panimula nito. We met in a party and I fell in love with her. Pero itinago ko iyon. Inisip ko na may obligasyon pa ako bilang nakakatandang kapatid ni Angelito. Kaya nakontento na lamang ako bilang kaibigan ni Sylvia. Madalas siyang pumunta rito kaya nagkakilala sila ni Angelito. Then Angelito entered the scene. Malungkot nang umiti ito. Hinaplos na awa ang puso niya para dito. Hindi niya inakala na saktan ito dahil sa kanyang mga magulang. Umibig din si Angelito kay Sylvia. Pagpapatuloy nito. Nang lumaon, ay niligawan niya si Sylvia. Wala akong nagawa kundi magparaya. Hinayaan ko si Angelito. And he won. Nakuha niya ang pag-ibig ni Sylvia. But before their wedding, inamin ko kay Sylvia ang tinatago kong pagmamahal. And she understood.
Napakunot noo siya. Pero bakit kami umalis dito? Tanong niya. Nang namatay ang papa mo, tila lalong tumindi ang pagmamahal ko kay Sylvia. So that night, tinangka ko siyang gahasain. Halatang hirap itong sabihin iyon dahil sa bigat ng boses nito. Tila hirap na hirap din ang kalooban nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tila maging sina Raffles at Princess ay noon din lang narinig ang bagay na iyon dahil sa ekspresyon ng mukha ng mga ito. But I swear, hindi natuloy ang bala ko. Pinagsisihan ko yun. Nanlaban si Sylvia. At ng gabing iyon, nagdesisyon siyang umalis dito kasama ka, Almira. Labis ako nang ulila sa inyo. Lalo na sa iyo, dahil ikaw lang ang tanging alaala ni Angelito sa akin. Nagsusumamong nakatingin ito sa kanya na tila nakikiusap na sana ay naiintindihan niya ito. Napaiyak na naman siya. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ngunit may mga pangyayari pa rin sa kanya nakaraan na hindi pa rin niya masyadong naaalala. May mga bagay na pakiramdam niya ay alam niya naranasan niya, ngunit hindi lang iyong konkreto sa kanyang isip. Galit ka ba sa akin, iha? Tila nag-aalalang tanong nito sa kanya kapag kuwan. Mabilis siyang umiling. No, tito. Mahal ko po kayo at matagal ko na rin po kayong hinahanap. Matagal ako naghihintay na mahanap ang aking pamilya at makilala kayo. Mahigpit niyang niyakap ito. I do understand. Miss Almira, nasa ibaba po si Attorney Carriedo. Nakangiting sabi sa kanya ng katulong na pagbuksan niya ito ng pinto ng kanyang kwarto. Mula sa guest room ay lumipat na siya sa kwarto na ayon kina Princess at Tito Aicardo ay dati niyang kwarto. Halatang inalagaan iyon kahit matagal nang walang umuokupa sa silid na iyon. Susunod na ako. Thank you. Nag-ayos siya sa sarili. May isang linggo pang natitira sa kanyang bakasyon sa opisina. Pero pag-uusapan pa nila maya-maya ang kanyang tito kung ano magiging plano niya. Gusto pa niya makasama ito dahil tulad nito ay sabik din siya sa pamilya. Hindi sapat ang isang linggo para punuan nila ang mga nakalipas na taon. Isa pa, nais din ng kanyang tito na tumulong siya sa pagpapatakbo ng mga kumpanya ng pamilya sa Maynila. Napakunot noo siya na pagbaba sa sala ay hindi niya makita roon si Raffles. Miss Almira, nagbiling po sa attorney na sa garden na lang daw po niya kayo hihintayin. Anang katulong na naroroon. Tumango siya. Patungo na siya sa garden nang matanaw niya ang parating na kotse. Alam niyang hindi iyon isa sa mga sasakyan ng mga Valencia at natitiyak niya na hindi rin taga roon ang dumating. Hinintay niyang huminto iyon. Kumunot ang kanyang noo nang bumaba roon ang isang lalaki. Inilibot na lalaki ang paningin nito sa paligid. Kapag kuwan ay tumingin ito sa kanya. Kumaway ito. Napangiti siya na makilala kung sinong dumating. Mac! Natutuwang salubong niya dito. Agad niyang niyakap ito. Paano mo nalaman dito? Aba, ati kotse ka na ngayon. Yan ba ang pangako ng kumpanya sa'yo? Sunod-sunod niyan tanong dito. Tumango ito. Walang maaring hindi makakakilala sa pamilya mo, Day. Pinaikot pa nito ang mga mata. Isa ito sa mga kaibigan niyang lalaki na nagkataong miyembro ng third sex. Ba't napasugod ka dito? Mismo na ako, no? Pabirong sabi niya at siniko pa ito sa tagiliran. Yes, pero ang main reason kailangan ka na talaga sa office. Sabi ni Bossing, kung pwede raw na putulin mo muna ang bakasyon mo. Maraming kailangan asikasuhin ngayon sa opisina. And he really needs you there. Hindi kakayanan ng pansamantalang pumalit sa iyo ang lahat ng trabaho. Don't worry, pag-uusapan na namin ni Tito mamaya kung anong dapat kong gawin. Sabi niya, pansin ko lalo kaya't ang gumagwapo ngayon ah. Hoy Day, allergic ako sa salitang yan. Pwede ba? Huwag mo kong pagnasaan. Bakla ako. Bakla! Niyakap niya ito. That's why I love you. Natatawang sabi niya. Talaga na-miss niya ito. Napatigil si Raffles. Papasok na sana siya sa bahay mula sa garden na makita niya si Almira. Sinong kausap nito? At kung tamang pagkakarinig niya, sinabihan pa nito iyon na I love you. Kanina pa siya sa swing ng garden at halos maubos na niyang pitasin ang mga bulaklak dahil sa paghihintay dito. Na hindi na makatiis ay nagpasya siyang bumalik sa bahay at doon na lamang ito hintayin. Napatiimbagang siya na makitang isang lalaking kausap at kayakap ni Almira ng mga sandaling iyon. Ito ba ang lalaki iniiyakan nito? Ang sinasabi nitong mahal nito? Muli niyang tinignan ang mga ito.
Lalo siyang nilamon ng panibugho na makita inakbayan nito ng lalaki at inilagay naman ng dalagang kamay nito sa baywang ng lalaki. Halika, doon muna tayo sa sala. Tatawagin ko lang si Tito para makilala ka. Hindi na ituloy ni Almira ang sasabihin nang may matanaw siya sa di kalayuan. Rafos, siya ba? Tanong ni Rafos na makalapit dito. Nakatingin ito kay Mac. Nagkatinginan sila ni Mac. Kapwa naguluhan. Siya ba, Almira? Tanong ulit ito. Hindi kita maintindihan. Naguguluhang sabi niya. Si Mac ay office mate ko at hindi ba't siyang tinutukoy mong lalaking iniibig mo? Siyang iniiyakan mo. Ngayon nandito na siya. Mukhang masayang masaya ka na. Mapait na sabi nito. Masama pa rin ang tingin ipinupukol kay Mac. At shut up, Rafos. Hindi tayo nagkakaintindihan. Mali ang mga iniisip mo. Pilit na paliwanag niya rito. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis ay panapakita nito. At anong tama? Makita kayong halos magyakapan na? Saglit siyang tinitigan nito. Sana, hindi mo na lang ako pinaniwalang mahal mo ko, Almira. Sana hinayaan mo na lang ako magmahal sa iyo kahit walang kapalit. Natulala siya. Nananaginip pa siya? Totoo bang naririnig niya? Totoong mahal talaga siya nito. Pinutunayan nito iyon ng mga sandaling iyon. Bago pa man siya makahuma, ay tumalikod na ito at mabilis sa tinungo ang kinaroroonan ng kotse nito. Rafos! Tawag niya rito na makabawi siya. Ngunit nakalayo na ang sasakyan nito. Nangihinang sinundan na lamang niya ito ng tingin. You don't have to explain. Nahulaan ko na kung sino yung gwapong yun. At Kadiri ha, of all people, ako pang nakuhang pagsilosan. Gwapo sana, engot naman. Hindi marunong kumilatis ng totoong fafa. Komento ni Mac na nakasunod na pala sa kanya. Anong gagawin ko? Nangihinang tanong niya sa kaibigan. Hindi siya makakapayag na mawala sa kanya si Rafos kung kailan nakasisiguro na siya sa totoong damdamin nito para sa kanya. Sundan mo siya, Day, at isama mo ko. Udyok nito sa kanya. Explain to him everything at ipakilala mo Akech sa kanya para mawalang selos niya. Mga lumbaba ito. Yun nga lang, baka sa akin mabaling ang atensyon niya. Napangiti siya. Thank you, friend. Magpapaalam lang ako kay Tito. Sasabihin ko na rin sa kanya ang nangyayari sa amin ni Rafos. Wait for me here. Paalam niya at mabilis na nagtungo sa kwarto ng Chuhin. Friend mo naman talaga ako eh. Pinapayuhan kita para sa ikaliligayan niyo ng engot na yun. Agad naman siyang pinayagan ng Chuhin. Naisa na ni Princess na samahan din siya, ngunit marami itong inaasikaso sa asyenda ng araw na iyon. Pababa na siya na hagdan na lumabas si Joel mula sa kwarto nito. Nagkatinginan sila. Pilit na inaarok ang nasasaloob nito. Nakita ko ang mga photo albums ko nung maliit ako. Nakalagay lang pala ako roon sa kwarto ko. Nakita ko ang mga pictures natin. Ang layo pala na mukha ko nung maliit ako. Natatawang sabi niya. Bagaman naninimbang pa rin, hindi niya alam kung galit pa rin ito. Ikaw pala nagturo sa akin sumakay sa kabayo. And the pictures can't deny na mahal natin ang isa't isa. Tayo ni na Princess at ikaw ang tumatayong big brother namin. Nag-iwas ito ng tingin. Muli siya nagsalita. Bakit nag-iba ka? Bakit all of a sudden, itinuring mo akong estranghero at karibal? Naiiyak na tanong niya rito. Bumuntong hininga ito. Na makita nitong umiiyak siya, ay bigla siyang niyakap ito. I'm sorry, Almira. Garalgal ang tinig na sabi nito. I'm sorry, my angel. Hinalikan siya nito sa noo. Pilit siyang umiti. Iyon ang tawag nito sa kanya noong maliit pa sila. Hey, ba't nandito pa kayo? Puntahan niyo na ang mokong na yon at sigurado nagngingit-ngit na ang kalooban nun sa selos. Anang kanyang Chuhin na nasa likuran na pala nila. Nasa likuran nito si Lorna na hindi mapigilan ng pag-iyak. Yes, Tito. Sagot niya. Mabilis siya nagpunas ng mga luha. Ako na magdadrive ng kotse. Pagboboluntaryo ni Joel. Hoy, inaamag ng beauty ko rito. Narinig nilang sigaw ni Max sa ibaba. Let's go. Yaya na niya sa pinsan. Kabadong lumalapit sa Almira sa nakatalikod na si Rafos. Napahinto siya nang pumulot ito ng ilang pirasong bato. Pagkatapos ay sunod-sunod na ibinato iyon sa palaisdaan. Kawawa naman ng mga maliliit pang tilapia kapag tinamaan ng bato. Hindi na sila lalaki. Bigla itong lumingon. Rafos, muli nitong ibinalik ang paningin sa palaisdaan. Why are you here? Gusto kong magpaliwanag sa iyo at paano mo nalaman nandito ako sa Batangas? Bumuntong hininga siya.
Tumawag ako sa office mo kanina. Sabi ng sekretary mo, hindi ka raw pumasok. Wala ka rin sa penthouse. Tumawag ako sa pad mo sa Alabang pero walang sumasagot. Kaya nasiguro ko nandito ka. Nakangiting sabi niya rito. Hindi ito umimik. Rafos, si Mac. Oh yes, Mac nga palang pangalan nun. Pagkakataon mo na yun, bakit iniwan mo pa siya? Sayang naman kung, will you please shut up? Putol niya sa sinasabi nito. Nagsalubong ang mga kilay nito. Muli itong pumulot ng bato pero nanatiling hawak lang nito iyon. Si Mac ay isang kaibigan lang. Kaibigan lang. Binigyan din niya ang huling sinabi. And you fell in love with him. Hindi pwede mangyari yun. Pwede ba, Attorney Rafos Carriedo? Patapusin mo muna mga sinasabi ko bago ka mag-conclude, okay? Nakakainis ka na, ha? Okay, but be sure na masasatisfy ako sa explanation mo. Parang batang sabi nito. Napatirik ang mga mata niya. Ang pinagseselosan mo ay kaibigan ko lang. Isa pa, Mac is gay. Bigla nagliwanag ang mukha nito. Nang makita mo kami nagkakayakap, it's because we really missed each other. Patuloy niya. Nagkatinginan sila. Maya-maya ay sumimangot na naman ito. Sino yung lalaking sinasabi mong mahal mo? Nakakunot ang noong tanong nito. Walang sabi-sabing hinalkan niya ito sa mga labi na halatang ikinagulat naman ito. Now, Attorney Rafos Carriedo, who do you think is that guy? Nakapamaywang na sabi niya kapag kuwan. Nanlaki ang mga matang tinignan siya nito, sabay turo sa sarili. Walang sabi-sabing binuhat siya nito habang tumatawa ng malakas. Hey, put me down! Pinalo niya ito sa balikat. Agad naman siyang ibinaba nito. Now, Rafos, may dapat ka bang ikagalit? Dapat nga ako magalit sa iyo Dahil ako ang niloko mo. Nanunules ang usong sabi niya. Kumunot ang noon nito. Narinig ko kayo nag-uusap ni Tito noon sa library. Noong bago pa kami magbakasyon dito. Sinabi mo sa kanya na gagawin mong lahat. Kahit ang paibigin ako, basta malaman mo lang ang totoo. Nagsalubong ang mga kilay nito. Tila pilit inaalala ang pangyayaring iyon. Don't deny it. Ako mismo nakarinig sa sinabi mo iyon kay Tito. Akmang tatalikuran na niya ito nang pigilan siya. Wait, natatawang sabi nito. I remember. Nakuha mo pang tumawa? Seryosong sabi niya. Ayusin mo rin ang explanation mo gaya ng ginawa ko kung hindi. Tumatawang tumikim ito. Yes, pinag-uusapan nga namin ni Ninong ang babaeng iyon bago ka dumating. Aaminin ko, I really hate that girl. Pahayag nito. Nagsulubong ang mga kilay niya. But it's not you, my dear. Si Rada yun. Siguro natatandaan mo pa siya. Paano ko makakalimutan yun Unang pagkikita pa lang namin. Daig pa si Princess kong umasta. Saka parang sawa ko makapalupot sa iyo yun. Napapangiti nagpaliwanag ito. 2 araw bago ko pumunta sa Hacienda ay pinatawag ako ni na Papa. Nawawala raw ang mga papeles at ang susi ng condo unit namin sa Makati. Pangalawang pagkakataon na iyon na nawalan kami ng mahalagang bagay. Kaya hindi ko pinalampas. Mataman siya nakinig dito. Agad akong pumunta sa unit namin sa Makati at naabutan ko si Rada. Kasama ang buyer nito. Nasa kanya pala ang mga papeles at ibinebenta niya iyon. Paano napunta sa kanya mga papeles? Tanong niya. At kaya niyang gawin iyon sa family mo? Pumunta siya rito ng umagang iyon. Hinahanap daw ako. Nang malaman niyang wala ako, nakipaglaro na lang sa sister ko ng computer game. Bandang tanghali na wala siya bigla. At nakita raw siya ng isang katulong namin na lumabas mula sa kwarto ni na Papa. Hinaplos nito ang kanyang buhok at tila wala rin sa sariling inayos ang ilang hiblang kumawala sa pagkakatali. Siguro kaya niya ginawa iyon ay dahil mahigpit ang parents niya pagdating sa kanyang allowance. Ayaw pa niya kasi magtrabaho. Nanatili siya nakikinig. Ayaw sana siyang pagdudahan ni na Papa. Alang-alang sa mga magulang niya kaso pangalawang beses na niyang ginawa iyon. Una, kinuha niya noon ang necklace ni Mama. Bakit ikaw hinanap niya? Nikibit balikat ito. Wala tayong magagawa Patay na patay siya sa akin. Kaswala sabi nito sabay halik sa tungkil ng kanyang ilong. Hambog? Tinalikuran niya ito. Hey, I thought pumunta ka rito para makipagbati. You owe me an apology. Pinagdudahan mo ko nang walang ka ng tiwala sa akin. Ni hindi ka pa nga nagsusorry sa mga masasakit na salitang sinabi mo sa akin noon. Kunwari nagtatampo pa rin siya rito. Nagpatuloy siya sa paglalakad palayo rito. Almira,
Hinawakan siya nito sa kamay nang maabutan siya. Iniharap siya nito at hinawakan sa magkabilang braso. Napatitig siya sa mukha nito. Alam ng Diyos na bawat minuto ay pinagdarasal ko na sana ikaw nga ang totoong Almira. Gusto kong pagalitan ang sarili ko sa bawat pagkakataon nakikita kita nasasaktan dahil sa mga pagdududa ko sa iyo. Para ko na rin pinaparusahan ang sarili ko sa mga pagkakataong iyon. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Mahal na mahal kita, Almira. Ikaw ang kauna-unahang babae nagparamdam nito sa akin. Promise, I'll never hurt you again. Hanggat magkasama tayo, hindi ka masasaktan. At hindi ka naaalis sa tabi ko, okay? Tumango siya. Nag-uumpisa ng tumulong kanyang luha. Yes, I promise. You're the one I've been waiting for in my life. Humilig siya sa dibdib nito. Kahit hindi mo na ibigay ang sign na hinihingi ko, naniniwala akong ikaw pa rin ang para sa akin. Anong sign? Hiningi ko kasing sign ay blue roses. At wala kang ibinigay kahit isa man lang. Natatawang sabi niya. Natawa rin ito. Pero ibinigay naman sa akin ang pinaka the best na sign. Nangingislap ang mga matang sabi niya. Ikaw lang minahal ko ng ganito. Iyon ang pinakamagandang sign. I love you, Almira. Natutuwang sabi nito at niyakap siya ng mahigpit. Don't worry. Sa araw na kasal natin, pupunin ko ng blue roses ang simbahan. I love you too, Rafos. Umaapaw ang dibdib sa kaligayahan na sabi niya. Halika, sasamahan na kita magpaalam sa parents mo na pakakasalan mo ko. Tapos, puntahan na natin si Mac doon sa bahay mo. Baka nirate na niya sa Joel. Tumatawang sabi niya. Humalakhak na sumusunod ito sa kanya. Salamat mga ka-felisidad sa pagsubaybay sa aming channel. Sa uulitin, God bless, ingat!